Napolikam ang pagnanakaw ng isang lalaki sa isang apartment unit sa Quezon City. Arestado ang suspect, gayon din ang dalawang babaeng pinagbentahan niya ng mga amoy ninakaw na gamit. Tumanggi silang magbigay ng pahayag. May unang balita si James Agustin. Masdan ng isang lalaking umakyat sa gate ng isang compound sa Barangay Bahay Toro sa Quezon City. Binuksan niya pa ang gate nang dumating ang mga magde-deliver ng tubig. Ang sumunod na kuha ang lalaki nasa loob na ng compound. Naglakad patungo sa ikalawang palapag at tila may sinisilip sa isang apartment unit. Matapos ang ilang minuto, may dala ng eco bag ang lalaki paalis sa lugar. Tinangay na pala niya ang ilang alahas, gadget at relo na nagkakalaga ng mahigit 200,000 pesos. Kinagabihan na nadiskubre na may-ari ang pagnanakaw pag-uwi niya galing sa trabaho. Nalaman niya na bukas na yung pinto at nawawala na yung mga kanyang mga nasabing gamit. Base sa aming investigasyon, wala kami nakitang forced entry. Nakita namin na bukas yung bintana at doon siya lumusot. Sa pag-review ng pulisya sa ilang kuha pa ng CCTV, nahagip ang lalaki na naglalakad sa Congressional Avenue. Dumaan siya sa footbridge. Ang mga kuha ng CCTV, naging susi para matukoy ang pagkakilala ng suspect. Nagkanta kami ng CCTV backtracking sa mga dinaanan niya, papunta ng monumento at hanggang sa makaabot siya ng Caloocan. Nagkaroon kami ng investigation sa Iro Gallery, so nakita natin na may previous case itong lalaki na to. So nagkaroon na kami ng muka at pangalan. Ano man ang iyong sasabihin? Sa hot pursuit operation ng pulisya, Laban sa iyo. naaresto sa Caloocan ng 21 anyo sa suspect, pero isang kwintas na lang ang nabawi sa kanya. Ang iba pang ninakaw na gamit na ibenta na raw. Inaresto rin ang dalawang babaeng pinagbentahan sa Caloocan. Nakuha sa kanilang ilang alahas, laptop, gadget at isang relo. Dati nang naaresto ang lalaking suspect dahil sa pagnanakaw. Ngayon maharap ulit siya sa reklamong robbery. No-comment na po, sa korte na lang po magpapaliwanag. Ang dalawang pinagbentahan sasampahan naman ng reklamong paglabag sa anti-fencing law. Pasensya na po, sa korte na lang po kami sasalita. Sa korte na lang po kami magpapaliwanag. Ito ang unang balita. James Agustin, GMA News.